guys, what's up? Jayden Yael here and welcome to another vlog. So for today's vlog guys, we will talk about this new movie of Loini. Wow, this is gonna be exciting guys. Ramdam na ramdam ko na sobrang exciting ito. Kasi if you guys have watched the Vince and Kath and James, which is ang mga bida doon ay ang Josh Lia, si Joshua Garcia, si Julia Barreto, and of course nandun din si Ronnie. So, sa last name of Ronnie Alonte ng hashtag sa Showtime. So, dun sa I had a vlog na ginawa about Josh Lia. Nabanggit ko na ang unang movie talaga na napanood ko about ng Josh Lia, yung Vince and Kath and James, which is sabi ko nga sobrang na impress ako sa dalawa, kay Joshua at kay Julia, kasi nalaliman ako sa pagganap nila doon. At siguro maganda din talaga yung kwento nun, yung Vince and Kath and James. So this is going to be a part 2 of that movie, yung Vince and Kath and James. So the title of the movie, or of the new movie of Loini, yun yung love team guys ni Loisa Andalio at saka ni Ronnie Alonte. May kotse din sa wait lang guys. So there guys, Loini stands for Loisa Andalio and Ronnie Alonte. So yun yung tawag sa love team nila. So sa movie na to guys, kasama nila si what's the name of that? Donnie Pangilinan. Si Donnie Pangilinan, siya yung ka-love team ni Kisses de la Pin. So, diba, this is going to be very exciting. Again, the title of the movie is James, Pat, and Dave. So, this is very obvious na talagang part 2 or continuation ito ng Vince, Kath, and James. Kasi, diba dun sa movie na yon na nagkatuluyan, syempre si Vince at saka si Kath, diba? Kasi si Vince dun sa movie na yon si Joshua Garcia, and then si Kath naman, siya si Julia Barreto. So si James naiwan siya. Kaya ito yung, kumbaga itutuloy yung kwento ni James. This time with new 2 characters, which is yun nga, si Pat at saka si Dave. Which is, ang Pat, syempre walang iba kundi si Loisa, and then Dave naman, si Donnie Pangilinan. Diba parang the concept itself is very exciting. At the same time, kumbaga, since napanood ko nga yung Vince, James, and Kath, so I am also looking forward paano naman itutuloy yung kwento ni James, di ba? So, I'm not sure if you also find that exciting, pero ako talagang napafind ko siya na exciting. So, that's the idea or the concept of the new movie, a continuation of Vince, James, and Kath. So, this one is directed by Theodore Borborol. Ay, sorry, mali-mali. Ay, sorry, mali-mali. Ay, sorry, mali-mali. Ay, sorry, mali-mali. Theodore Borborol. So, yeah, si Direk Borborol. Yun nga, napanood ko na din siya rin yung director ng Vince, James, and Kath, or Vince, Kath, and James. Sobrang nagandahan naman ako sa kung paano niya ginawa yung pelikula na yun. So, I am also looking forward kung anong atake niya dito sa sequel or sa part 2 na ito ng Vince and Kath and James. So, James and Pat and Dave, actually meron na sila mga nilabas na mga parang press conference or story conference sila. Kaya yun, dun ko din nalaman yung ilang mga information na to. But this is also going to be a review or my reaction about that new movie or about this new movie of Loini. So, what are my thoughts? Una, sige, bigay muna ako ng ilang mga information doon sa movie. So, si Pat doon, according dun sa napanood ko na video ng Star Cinema na in-upload nila sa YouTube, ang character niya doon, palengkera siya, rakitera, tapos gagawin niya lahat for the family. So, parang na-imagine ko very loud dito si Loisa, which is tingin ko hindi siya maninibago or magiging medyo madali sa kanya. Kasi, I think ganun talaga siya sa totoong buhay. Very bubbly siya, very loud siya. So, yun yung role niya dito sa James and Pat and Dave. Si James naman, napanood na natin siya dun sa Vince, Kath and James, diba? Bad boy siya doon, which is, I think, pinsan siya ni Vince doon diba, sa palabas na yun. Tapos yun nga, nakita talaga yung pagiging bad boy niya doon Tapos ball is life siya, kahit naman doon sa
part 1 lang, or sa Vincent, Kat and James, talagang bad boy yung datingan niya doon, di ba? Tapos mahina siya sa school, kaya lagi din siya naghingi ng tulong kay Vince, di ba, dun sa palabas na yon. Tapos may mga ilang information na nabanggit si Ronnie Alonte. Tingin ko hindi nga yata pwedeng banggitin, pero nabanggit niya. So, yung nabanggit niya doon, parang ang magiging twist kasi mamamatay ata yung dad niya. Tapos parang itatapon siya sa isang lugar na malayo sa kinalakihan niya, and then doon niya makikilala si Pat, which is yung character ni Loisa, diba? So yun yung mangyayari, which is I think yun nga, sobrang exciting lang kung paano yun ipapakita sa pelikula. And si Dave dito, si Don Pangilinan, guys, ito yung character niya. From this siya doon, ibig sabihin he's from the province. Tapos he came from a political family. He's also a basketball player like si James. Seemingly perfect pero hindi pala. And then may pass sila ni Pat. So I think talagang very appropriate yung role kay Donnie Pangilinan. Ang hindi lang ako medyo tingin ko magiging challenge for Donnie Pangilinan yung prom-D siya. He's from the province. So tingin ko, kasi diba when you look at Donnie Pangilinan, he really looks like medyo mayaman talaga siya tingnan, diba yung dating niya. So yun na nga, guys. Yung kay Donnie Pangilinan, medyo doon lang ako, I think ang magiging challenge lang ni Donnie Pangilinan is kung paano niya mapapakita yung pagiging prom-D niya or from the province nga. Kasi when you look at him, he looks very sophisticated kahit bata pa siya na lalaki. Parang ang dating niya talaga, mga datingan niya parang either amboy or American boy, diba? So kung paano lang niya mapapakita yung pagiging prom-D niya. But other than that, I think very perfect na naman yung character niya dun sa ilang mga nabanggit. Kasi diba, seemingly perfect, tapos he's a basketball player, so kumbaga very talagang akmang-akma. So yun yung mga character nila. Tapos yung the concept itself, ang ganda ng concept nitong movie na to, guys, kasi yung hashtag nga nila, bakit hindi ako pinili. So this movie will talk about sabi nga, ito ay kwento ng mga taong hindi pinili. Diba? Grabe yun. Diba? Grabe yun. Diba? Grabe yun. Diba? Grabe yun. Kasi yun nga, alam naman natin, so bakit hindi ako pinili? Hashtag bakit hindi ako pinili. Wow. So I'm really looking forward paano ipapakita yon, kasi yun nga sabi din nila dun sa press conference or sa story conference, parang this is not only for yung love story natin or yung romance relationship, parang it can be also sa other aspect ng life natin. So kasi di ba, lahat naman tayo may mga times na hindi tayo napipili, whether sa work, sa career, at saka sa marami pang bagay, di ba? So sa family, sa friends, so maganda na meron talaga silang parang isang ideya lang or konsepto, tapos yung tatakbo na dun na nila, kumbaga yun yung pinaka-sentro ng kwento. So yeah, I'm really looking forward to that. Paano palalabasin yun, paano magiging ano yung matutunan, kumbaga pagdating dun sa konsepto na bakit hindi ako pinili. So excuse me. So yun, tapos may mga ilang clues din na nabigay dun sa press conference nila, like kailan ito mag-showing. Sasabihin na sana ni Derek Boborol pero parang sinabihan siya na wag, so kaya sabi niya parang soon na lang. Pero si James, which is si Ronnie Alonte, sinabi niya na summer, so this summertime. Tapos maganda din daw yung location ng movie na to, which is, sabi, ayaw pa sabihin nung una, pero sabi ulit ni Ronnie Alonte, grabe, ang daming secrets na na-reveal ni Ronnie Alonte sa press conference nila. Ano daw, parang ang clue is parang summertime. Ay, hindi ata si Ronnie Alonte yung nagbigay ng clue, si Derek Boborol. So summertime. So I think ang iniisip ko either Palawan, Boracay, yung mga ganyan destination. Kasi summertime So wow, kung ganun talaga, di ba? Location pa lang maganda na. So tingin ko cinematography will also be great.
hopefully, sa movie na to since maganda yung location nila, di ba? Tapos, ang maganda nga, sabi dito, si Direk Boborol, sabi niya ang challenge niya kasi for the Loini and at the same time kay Donnie Pangilinan, yung they will set a new standard in terms of professionalism and acting. Kasi sabi nga niya, yung Vince and Kat and James, dyan nakilala or dyan yung nag-start yung magandang career ng Josh Lia. And look where they are right now, di ba? Matatapos lang nila ng teleserye, which is I think successful naman. And meron silang movie na ginagawa ngayon. And then, yung Black Z, bukod doon marami na din silang mga movies na nagawa, di ba? So parang si Direk Boborol, yun yung gusto niya na gawin or mangyari nga sa movie na ito. Parang binibigay niya yung pressure sa tatlo na talagang ito din yung acting ninyo kasi hindi sila nag-audition guys for this. So I think this is really a big break for Loini kasi una, di ba, usually sa mga teleserye parang sila lang yung sa, kumbaga hindi talaga sila lead. This movie, silang dalawa talaga yung bida. Ibig sabihin, talagang kailangan dalhin nilang dalawa to. And I think si Donnie Pangilinan also, although yun nga, wala dito si Kisses de la Pin, I guess, or baka, diba, sa huli, lumabas siya, hindi natin alam. Pero, umikot sa kanilang tatlo yung kwento eh. So, this is really a big break for them. Pero, na-reveal nga din na they were really handpicked. Ibig sabihin na pili sila for this project, for this role. So, talagang may trust yung Star Magic sa kanila na kaya nila. Diba? At gusto ni Direk Boborol na talagang itodo nila. Ipakita talaga nila na deserve nila tong project na to, deserve nila tong break na to. So, maganda ding abangan kasi kung ang Loini talagang kahit pa paano, diba, established na sila kasi may mga ilang projects na din silang nagawa. So, tingnan natin how are they going to nail this project or this movie. Abangan natin yan, diba? Kahit si Donnie Pangilinan, kaabang-abang din to, itong batang to kasi yun nga, he really looks smart. Ako pag dinignan ko siya parang nakaka-intimidate kasi he's really smart, he is full of wisdom. At the same time, talagang very prim and proper na guy. Yung ganun siyang klaseng tao, diba? So now, nag-venture na din siya into show business, into acting particularly. So, and in fairness, ang dami niyang mga roles na magagandang nakukuha. So, sana mapanindigan, diba? So yeah, this is going to be exciting. I think mag-start na din very soon as yung shooting nila kasi kung summertime ang ano nito, I think lalabas ito ng summertime eh. So probably April or May mag-March na ngayon, 'di ba? So I'm not sure kung paano nila siguro mag-everyday talaga sila na shooting kahit pa merong teleserye ang Loini, 'di ba? Kahit si Donnie may playhouse siya, yung Loini may The General's Daughter. So tingin ko ipa-priority nila to kasi summertime na siya lalabas. So are you also excited guys for this new movie of Loini? The title of the movie is James and Pat and Dave. What are your thoughts? You can share your thoughts, comment down below. Again, I am Jayden Yael. I am doing reviews, reactions, vlogs, and other stuff in my YouTube channel. Please consider subscribing. I'll see you again next time. Okay? Bye for now.